Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Binaliw landfill tragedy, death toll umakyat na sa 22, patuloy ang retrieval operations. Midsayap sa Cotabato, idineklarang local terrorist at communist terrorist group free. 34th IB nagpaalam sa Cotabato, muling tinanggap ng 1st Infantry Tabac Division. Kumpiskadong modified mufflers, illegal sirens at lantakas sa Davao City, dinurog ng pulisya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa 22 as of 7 a.m. ngayong Enero 15 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City matapos makarecover ng mga labi mula sa mas malalim at siksik na bahagi ng tambakan ang retrieval teams. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, kinilala na ng mga pamilya ang mga pinakahuling biktima. Sa kabuuang 54 na apektado ng landslide noong Enero 8, 18 ang sugatan at 14 ang nananatiling nawawala. Patuloy ang retrieval sa ilalim ng Incident Command System gamit ang heavy equipment at manual na paghahanap sa ligtas na sektor sa kabila ng banta ng secondary collapse. Naglabas na rin ng pahayag ang operator na Prime Waste Solutions Cebu Inc. at nangakong tutulong sa mga pamilya at makikipagtulungan sa investigasyon. Samantala, nag-issue na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Cease and Desist Order noong January 12 at sinuspinde ang operasyon habang tinutukoy ang sanhi ng trahedya. Idineklara noong January 14 ang munisipalidad ng Midsayap bilang local terrorist group at communist terrorist group free kasabay ng send-off ceremony ng 34th Infantry Battalion matapos ang mga taong operasyon kontra insurhensiya at malawak na ugnayan sa komunidad. Pinangunahan ng seremonya ni Brigadier General Ricky Bunayog ng 6th Infantry Division, dinaluhan ng mga lokal na opisyal at sinelyuhan sa formal na pagpirma ng deklarasyon, turnover ng surrendered firearms at simbolikong pagpapakawala ng mga kalapati. Opisyal na ipinalit ang 33rd Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jermen Legada, Commanding Officer upang ipagpatuloy ang seguridad sa lugar. Bago ang deklarasyon, muling tinanggap ang 34th IB sa 1st Infantry Division Tabac nitong January 12, isang homecoming ayon kay Major General Yegor Ray Baroquillo Jr. Ang magkasanib na hakbang ay patunay ng tuloy-tuloy na kapayapaan, profesionalismo at koordinasyon ng militar, LGU at mga mamamayan sa Cotabato. Dinurog ng Davao City Police Office o DCPO ang daang-daang kumpiskadong iligal na tambutso at improvised firecracker devices sa isang public destruction activity noong January 13 sa Davao City. Gamit ang heavy equipment, winasak ang 296 na modified motorcycle mufflers o bora-bora at 270 lantakan na kilalang nagdudulot ng malalakas at mapanganib na ingay. Ayon sa pulisya, kumpiskado ang mga ito sa serya ng checkpoints at anti-noise operations sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nilinaw ng DCPO na paglabag ang mga nasabing gamit sa lokal na ordinansa, Traffic Code at Clean Air Act. Binigyang diin ng otoridad na hindi lamang istorbo kundi banta rin sa kaligtasan at kalusugan ng publiko ang mga ito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.